Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod at pag-usapan natin ngayon, Senator Bongo sumagot na sa 6.6 billion peso plunder case na isinampa sa kanila ni Trillanes kahapon. At ang kanyang naging tugon ay isang tumataginting na pagpapaawa. Sabi niya rito para sa isang simpleng probinsyanong katulad namin. Naku naman, simpleng probinsyano. Naku po, ah, ilan ang negosyo ninyo? Yung CLTG, kanino yun? Sabi sa tatay mo raw yun. Sa tatay mo lang ba talaga? Di ba? Oh, Julalay ka lang ba talaga ng mayor? Ibig sabihin, ang level lang ba talaga niya noon kay Duterte, nung mayor pa, taga-walis lang, taga-masamasahe, taga-bili ng maruya, yun lang ba? May pinag-aralan po si Senator Bongo. Tapos magjujulalay. Oh my God! That's unbelievable. Diba? We're not crazy. Para paniwalaan yun. Ano ka? Si Mayor Alice Guo na lumaki sa farm? Simpleng tao lang? Bakit ba ang mga konektado kay dating Pangulong Duterte po? Kapag ka nasusukol, ang isasagot, lumaki ako sa farm. Ay, hindi pala. Simpleng tao lang po ako, Your Honor. Sabi niya para sa isang simpleng probinsyanong katulad namin ni dating Pangulong Duterte. Uy, abogado yan. Ang tagal niyan sa politika. Tapos piskal pa dati yan. Hindi po simple yan. Iniingatan namin ang aming pangalan. We, malinis ang aming konsensya. Bagong laba o bagong kula? Dahil mula noon hanggang ngayon, meron kaming delikadesa. Patay kayo ngayon dyan. Iiyak na naman ba yan, sir? Anak ng putya, paawa, effect. Hmm. 'Di ba? Ano ba nangyari doon bakit sila kinasuhan? Diyos ko po, magmula pa nung, mayor pa lang si Duterte, walang ibang nagpa-participate doon at walang ibang hilig silang project kung hindi puro road widening o pagsisemento ng kalsada. Tanong ko nga, kayo rin po ba yung siguro kung senador ako at kasama ako sa mag-iimbestiga o kung ako yung abogado na mag-i-investigate sa kanila, tatanungin ko, so meron kayo palaging project na concreting of roads? Yes, Your Honor. Naks. Kayo rin po ba yung sumisira ng maayos na daan? Ang problema ng Davao City palagi, yung pagbaha, 'di ba? Bakit hindi nyo kaya inuna yung mga pagbaha-pagbaha na yan, 'di ba? My goodness, Senator Bongo. Alam niyo kung bakit ganito yung tirada nito? Bumenta ho kasi sa atin dati na simpleng tao lang sila. Inaabangan ko nga Ang sabi kasi ninyo dati, 'di ba sabi ni Bongo dati, ah, nung binabanatan sila ni Trillanes noon, kami po ni Presidente, pagkatapos po ni Presidente, "Wag po kayong mag-alala, babalik na lang po kami ng Mindanao." Kasi taga doon naman po talaga kami sa Mindanao, Tatapusin lang ni Presidente yung kanyang termino, anak ng putya tumakbo senador. Ano ba naman, Senator Bongo? Uy, may mga kilala ako mga vloggers kapagka nakita mo raw 'yan bibigyan ka niya ng ano, ng, G-Shock. Tapos meron kang, rubber shoes, made in China, rubber shoes. 'Di ba? Bigyan ka niya ng G-Shock, tapos siguro bigyan ka rin niya ng sipon, tax ng pating, oo. Tapos, 'pag nagpunta ka naman sa kanyang, kung saan ang merong, tawag dito, bigayan ng ayuda, 'di ba? Yung paborito ni Aimee. Naku, eto ngayon si Bongo magbibili ng Jollibee. Sisingit sa mga paayuda, pa-Jollibee naman kanya. Oo. Tapos, 'pag di na-mention ng pangalan galit. Mase-Senate hearing ka o pupuntahan ka sa hearing mo sa Senado at do'n ka ko-questionin. "Bakit, hindi nabanggit pangalan ko?" Binawal niyo raw.
Sabi ni Julius Castro, 2028 nasa wheelchair nakaupo ang inutil na Duterte. Hindi, dito na nga raw yung ICC. Pero ito lang. Wala man lang detalyeng isinagot si Bongo rito, no? Ano ba tingin nito? Overconfident si Bongo na yung kasong isinampa sa kanila sa DOJ ay uupuan lamang ng DOJ. Bakit naman kaya? Dahil ba si Boyeng Rimulya ay isa sa mga fans ni dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Okay, gandang hapon sa iyo, Manoy Bong Orense. Pur delicadeza o por, 'di ba? For delicadeza. Alam niyo yung delicadeza defense na yan, hindi po yan katanggap-tanggap. Hindi yan katanggap-tanggap sa korte. Sabi mo, Your Honor, meron po kaming delikadesa. Okay. Meron kang delikadesa. Okay. O ngayon, di ba? You have to prove. Alam niyo kung ba't ganito ka-confident na bumanat ng ganyan si Bongo? Bukod sa alam niyang bumenta yan sa taong bayan, yung eklabong ganyan nila, na simpleng tao lang naman kami, tignan mo nga kami manamit, di ba? Milyones lang naman yung mga halaga ng motor ni Mayor, pero bigay yan, bigay. Di ba? Duterte naman, pasensya na kayo, Angeles Maisog, hindi ako nakapagmura dyan kasi wala akong pamasahe, panggamot ko na lang ito, naks. Kaya ba yung mga DDS ngayon na nandun sa Hong Kong, naghahanda para bukas sa rally. Nako, sabi sa akin nung taga Hong Kong na OFW, yung venue, lumang building at maantot. At meron dong sinihan na maantot. Kaya hindi sila nanood dati ng MIM doon. Kasi nga po maantot. So yung pagkain pala, kaya lamang ng 110 Hong Kong dollars. Only food na. Pero ang babayaran bukas 220. Lang hiya kayo ba? Matirada ninyo, simpleng tao kayo, simpleng budol. Di ba? Alam nyo, excited talaga akong na magsimula ang plunder case na isinampa sa kanila. So sana ang DOJ naman ay maging patas po. Wag na yung DOJ na kukupal-kupal nung panahon ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Naalala niyo yung kasong isinampa rito na yung inapila nung ma-dismiss yung kasong isinampa laban kay Kibuloy, yung sinampa ni pangalan yung babae sa Pasig, nagrereklamo ng rape, yung inamoy-amoy niya yung salawal na purple at pinagpalmolive. O si Amanda, 'di ba? Anong petsa na? 2019 pa yata inapila. Natapos na si Duterte sa pwesto, walang resolution. Oo. Inapila yung desisyon ng piskalya ng Davao City. So yun ang inaasahan yata rito ni Bongo. Nako, wag naman ho sana, Boyeng Rimulya. Dapat gumalaw kayo, i-address agad ninyo yung reklamong isinampa ni Trillanes laban sa dalawang ito. Na ang sagot ngayon po ni Bongo, pagpapaawa effect. 'Di ba? Parang ano lang yan ganito lang yan, no? Let me show you this video. May hanapin lang ako. Eto. Pa-victim? Yun! Okay lang yan. Focus ka lang. Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Ay, sabi ni Jaime Tan, gagong vlogger ka. Ay, hindi po. Hindi po ako gago, sir. Sorry naman. Kamali ho kayo. Talent yan. Kaya focus ka lang. Kapalan mo pag mukha mo, shoot ka. Mga 5 layers. Para intense. Pag pinost ka sa mga bagay na ginawa mo na di maganda sa kapwa mo, mag-post ka rin. Huwag kang makapatalo. Kunwari, inapi ka rin. Pa-victim ka, remember? Dapat malinis ka. Yung hiyang-hiya sila sa'yo. Dahil grabe ang iyong kalinisan. Kumikinang. Magpaawa ka sa social media. Samahan mo pa ng, wala naman akong ginagawang masama. Diyos na ang bahala sa inyo. Para ka paniwala. O, diba? Galingan mo ang acting skills mo. Dapat, parang ikaw yung aping-api. Pang famous award, gano'n. Malay mo,
Baka ma-discover ka. Kunin kang artista. Congrats! Number 1 na tagahanga mo nun si Satanas. Papalakpak 'Di ba nga sabi reunion, magre-reunion sila do'n, oo. Kaya lang nagtatampo nga yung mga ano, yung mga multo na ng mga DDS, yung mga nauna kay Rosa sa impyerno dahil ang tagal daw dumating ni Duterte. Grabe naman kasi, eh. ka. Ba't naman kasi sila naniniwala agad-agad? Wala namang petsang binigay, ang sabi lang, "Magkita tayo sa impyerno, hintayin ko kayo doon mga buang." Oh, naku, 'di ba, nangamatay naman agad. Oh, hindi pala sinabi na sooner. Ng iba't ibang klase ng demonyo. Kaya focus ka lang. Galingan mo pa, nyeta ka. Nag-video ka, mag-tiktok ka about kay Lord. Para kunwari kampi kayo. Oo, diba? Mag-chat ka sa mga friends mo sa Facebook. Magkwento ka kahit di nila tinatanong. Ikwento mong ginawawa ka. Na wala kang ginagawang masama. Siyempre, kwento mo yan. Kaya dapat ikaw yung victim. Magpabarangay ka. O kaya naman magpa-interview with attorney. Dapat wala kang mali. Huwag kang pumayag na questioning ka. Itanggi mo yung mga kasalanan mo. Dapat malinis kang tukmol ka. Para talented yarn. Tanging buhay ito. Ganda ng sagot dito ni ano, eh, 'no? Malinis ang aming konsensya, kumikinang. Dahil mula noon hanggang ngayon, meron kaming delikadesa. Naks. Sinungaling pa. 2 in 1. Panalo ang kakapalan ng mukha mo, kaya focus ka lang. Hidden talent mo yan. Kagalingan mo pa. Baka. Senator Bongo, galingan mo pa, ha? Eh, gusto ko kasing marinig ngayon, papaano didepensa si Bongo pagka, 'di ba, inimbestigahan na siya ng DOJ, magkakaroon ng ano 'yan, eh, hearing 'yan, eh, 'di ba? No, mga abogadong padadala niya, oo. Sana matapos kaagad yung investigation bago dumating yung, eleksyon, 'di ba? Masimulan na 'yan tapos ang haba naman nun, halos 1 taon para paabutin pa ng eleksyon, grabe naman 'yan. 'Di ba dapat mga 2 buwan, 1 buwan, i-file na 'yan sa ano, magdesisyon na ang DOJ. Meron ba kaming nakita rito na, sabihin natin probable cause para masampa ang kaso sa Office of the Ombudsman, mairekomenda doon, 'di ba? Dapat gano'n. Hmm, ay naku. Megali, Bongo. Wala akong masabi. Okay.